Cavite, isa sa 5 lalawigang bumubuo sa Calabarzon Region. Kilala ang Cavite bilang historical capital of the Philippines dahil sa maraming makasaysayang pangyayari sa bansa na dito naganap. Ang pinakatampok sa mga ito ay ang Emilio Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite, kung saan ginanap ang proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898 mula sa pananakop ng mga dayuhan. Sa kasalukuyan, isa na sa pinakamoderno at industrialisadong lugar sa bansa ang Cavite. Kasabay ng pag-asenso ng Cavite, ang mabilis din na pag-unlad ng Iglesia ni Cristo sa probinsyang ito. Matatagpuan din sa iba't ibang bayan ng lalawigang ito ang malalaki at naggagandahang mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. 3 distrito eklesyastiko ng Iglesia ni Cristo ang bumubuo ngayon sa lalawigan ng Cavite. Ang Distrito Eklesyastiko ng Cavite, ang Distrito Eklesyastiko ng Dasmariñas City, Cavite, at ang Distrito Eklesyastiko ng Trece Martires City, kung saan matatagpuan ang malaki at pinakabagong gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo sa buong lalawigan ng Cavite. Ang isa sa mga hayag na palatandaan ng pagkakaroon ng Iglesia ni Cristo sa isang dako ay ang gusaling sambahan nito. Ipakikita po namin sa inyo ang mga detalye kung paano itinayo ang malaking gusaling sambahang ito ng Iglesia ni Cristo sa lalawigan ng Cavite, ang nasa lokal ng Trece Martires City. Mapapanood po ninyo dito sa programang Pundasyon. Ito ang dating sambahan sa lokal ng Trece Martires City. 182 ang seating capacity nito at itinalaga sa Diyos noong October 9, 1988. Noong simula po, itong lokal namin, kakaunti pa po ang kaanib. Nung banda uli po, dumami ng dumami hanggang sa hindi na po magkasya sa aming saling sambahan. Dahil po sa mabilis na pagdami ng mga kapatid, nagkaroon po ng maraming schedules ng oras ng mga pagsamba sa aming dating gusaling sambahan. 10 sa loob ng 1 linggo. Mula sa lokal na ito ay nagkaroon pa ng mga karagdagang dako tulad ng sa lokal ng Aguado, lokal ng Bagtas, lokal ng Hugo Perez at Osorio Extension. Sa paglipas ng panahon at dahil sa patuloy na pag-unlad ng bilang ng mga kaanib sa lokal ng Trece Martires City, ay ipinasya ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na patayuan sila ng mas malaki at bagong gusaling sambahan sa lote ng iglesia na matatagpuan sa Barangay Lapidario. Anong nalaman po namin na meron na pong gagawing gusaling sambahan, kami pong mga kaanib po ay nagkusa na po na kung anong pwede naming itulong. Kahit sa maliit na bagay po na makatulong sa paligid, masayang-masaya po yung kalooban po namin. Wala pa man po ang construction ng Iglesia ni Cristo, nagsimula na po kaming linisin ang paligid ng lupa. Nagtabas, inalis po namin yung mga bagay na hindi dapat na andoon. Lubos pong nakikipagkaisa ang kapatid. Isa po ito sa katunayan, kasabikan po sa paghahantay po sa gusaling sambahan. Itinalaga sa Diyos ang modernong sambahang ito noong April 18, 2025 sa pagsambang pinangasiwaan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Galak na galak po ang aking kalooban dahil sa mahal na mahal kami ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Tao sa puso po ang aming pagpapasalamat. Sobra pong kaligayahan ang naramdaman ng buong lokal. Sulit po yung aming sinagawang
pagbabatares, pagpapanata. Sulit po lahat ng pagod. Ipapasalamat kami una sa ating Panginoon Diyos, pangalawa po sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Bimanalo. Salamat po. Nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap ang mga engineers mula sa Office of the Municipal Engineer ng Cavite at ito ang kanilang naging obserbasyon patungkol sa bagong gusaling sambahan ng iglesia sa 13 Martires City. Pag nadaan po kami sa mga nakikita namin iglesia, kapilya, nakikita lang namin yung labas po. Madaling ma-distinguish na kapilya siya ng Iglesia ni Cristo kumpara sa iba doon sa kanyang aesthetic design. Kaya mga facade po, mga matutulis pong tower po. Very unique kumpara sa mga ibang iglesia. Neo-Gothic architecture po ang design ng mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo gaya ng bagong gusaling sambahan sa lokal ng 13 Martires City. Makikita po ninyo sa bandang harapan ang tatlong matataas at matutulis na tore at mga vertical lines na moldura. Sa harap o pasad po nito ay makikita ang seal at nameplate ng Iglesia ni Cristo. Actually sir, it's my first time po na makapasok dito sa inyong kapilya. And at first glance po talagang nagulat po ako. Ang ganda ang loob niya talaga po na masasabi mong well-engineered. Bukod sa maganda yung structural aesthetic niya, architectural aesthetic niya, and then nakita ko din yung loob, yung finishing niya. Lahat ng trabaho ay detalyado talaga. And yun, actually, na-impress ako sa trabaho. Makikita nyo kung gaano kataas talaga yung structure po, no? And malaki po, malaki yung building. Ang lapad po ng gusaling sambahan ay 14 meters at ang haba naman po nito ay 43 meters. Halos 6 na beses ang inilaki ng seating capacity nito sa dating sambahan po nila. Ang pinakamataas na height sa gusaling sambahan nito ay 37.27 meters. Ito po ay mula sa driveway sa compound sa may parking hanggang sa tip ng center tower nito. Katumbas po ito ng halos 12-story building. Ang kondisyon ng loteng pinagtayuan ng sambahan ay isa sa mga naging challenges sa proyektong ito. I think isa sa problema ng mga gumagawa, yung area. Nung nakita ko yung terrain and location, parang nagdalawang isip ako. Naka-rolling, naka-sloping siya Sabi ko, paano gagawin doon kung naka-sloping yun? Considering ganito kataas yung structure na itatayo. Ang lot area po ng lokal ng 13 Martires ay 3,086 square meter. Ang loteng pinagtayuan po ng gusaling sambahan sa lokal ng 13 Martires ay hindi lamang po irregular ang shape, kundi irregular din po ang terrain o anyo ng lupa nito. Pababa kasi sa likuran, mataas sa harapan. Mula po sa baba, papunta sa gawing harapan ay 30 degrees po ang inclination niya. Ang pinakamahabang sukat po ng lote, pag nakaharap ka po sa lote ay gawing kanan. Ang haba po nito ay nasa 63 meters. Ang pinakamalapad naman pong bahagi niya ay gawing harapan, nasa 60 meters po. Ang pinakamataas na bahagi po sa gawing harapan mula sa kalsada ay 2 meters po. Ang pinakamababa naman ay sa gawing likuran, kaliwang bahagi, 4.9 meters po. Ang reference po natin ay ang kalsada sa gawing harapan. Amin pong pinag-isipan at pinag-aralang mabuti kung papaano po maitatayo sa loteng ito ang isang 1,006-seater na edipisyo na may kompletong pasilidad. Sa karaniwang lote, napatag ang kuntur at rectangular ang shape, ay sa gitna po natin inilalagay ang gusaling sambahan. Subalit, kung inyo pong mapapansin, amin pong idinisenyo na ilagay ang gusaling sambahan sa bandang kanan ng lote upang magamit ang natural slope ng lupa o terrain nito. Bago simula ng pagtatayo ng mga estruktura sa lokal ng 13 Martires City, ay isinailalim muna ang lote sa tinatawag
na mga geotechnical investigation processes. Bilang paghahanda po sa gagawing structural design ng pundasyon ng gusaling sambahan, ay meron po kaming sinasagawang soil investigation. Unang-una na po ang tinatawag na ground penetrating radar o GPR survey. Ang layunin po nito ay para makita ang ilalim po ng lupa. Gagamitan po ito ng scanner machine na ang capacity po nito ay nagpe-penetrate ng hanggang 15 meters mula po sa ibabaw ng lote. Ang advantage po nito ay makikita natin kung may mga voids o awang sa ilalim po ng lote na pagtatayuan natin ng gusali. Ang pangalawang method po ay ang tinatawag na boring test. Dito po ay kumukuha tayo ng sample ng lupa bawat lalim po ng drilling na gagawin po nila. Ang result ng laboratory test ang gagamitin para sa structural design. Sila po ang magbibigay ng bearing capacity ng lupa para sa gagawing pundasyon po ng gusali. Madedetermine po natin kung ano ang sukat, ang lapad, at lalim po ng hukay na magiging pundasyon ng gusaling sambahan. Base po sa GPR survey ay wala pong nakitang mga awang o voids, kaya hindi na po natin kailangan ng soil improvement o ano pa mang grouting o pile driving para sa loading ito. Sa boring test po, ang lumalabas na lupa ay halos silty clay. So ang karakteristik na ito ay matigas po siya. Habang lumalalim siya, lumalaki po yung bearing capacity niya. So yung 2 meters po ay sapat na para sa requirement natin na bearing capacity na kailangan. Base dun po sa laki ng itatayong gusali. Batay sa recommended allowable bearing capacity ng lupa na 140 kPa o katumbas ng 2,940 PSF, ay dito ibinatay ng structural engineer ang parameters ng recommended na uri ng pundasyon ng gusaling sambahang itatayo. So ang recommended po nila ay isolated footing or individual footing. Ang pinakamalaki po na nakuha natin ay 3 meters by 3 meters na pundasyon na ang kapal po niya ay nasa 500 mm. Dahil po sa gawing harapan ay magkakalapit po ang mga concrete column niya, ay continuous footing po ang ginamit dito with tie beam para mas secure po yung mga pundasyon natin saka yung connection po ng mga concrete column. Ang isa sa pinakamahirap na bahagi sa proyektong ito ay ang soil preparation. Malaking bahagi po yung trabaho po doon, yung sa pagpapatag, bunga nung irregular po yung elevation niya. Sa pag-establish po ng fixed elevation para sa elevation po ng main nave ng gusaling sambahan, ay kinakailangan po tayo na magsagawa ng cut and fill. Yung tinatawag na cut ay yun po yung pagbabawas ng lupa sa elevation niya. Sa dating original na elevation niya, magkakat po tayo. Then itatambak naman natin doon sa mababang bahagi po. Bago pa simula ng excavation sa lote, ay idinisenyo na ang magiging retaining wall nito. Pag kinat po natin, kinakailangan natin ng soil protection. Kaya nagkakaroon po ng retaining wall. Ang pinakamalalim po na nakuha natin na elevation para sa retaining wall ay nasa 3 meters. Lahat po ng bahagi na may kinat na lupa, meron po tayong soil protection doon, yung dinidesign po namin na mga retaining wall. Yung mga kinakat po, dinadala po sa mga bahagi na mababa at dinalagyan din po ng mga kinakailangang retaining wall doon, magdadala po sa mga panambak natin. So yung site development po nito ay hindi madali ang naging pagkakagawa po dahil nga sa cut and fill nito, pinag-aaralan ng mga kasama nating mga architect yung finish elevation po. Maging ang compressive strength ng konkreto ay buong higpit na ipinatupad sa proyektong ito. Ang ginagamit po na concrete para dito, yung tinatawag mo na one bagger mixer, sa site na lang po ginagawa yon. Ngayon, yung ready mix concrete naman po ay sinusupply po ng mga supplier yon
binibigay lang po namin yung specification ng concrete. So, ang pinaka-minimum na dapat makuha natin yung strength po ng 21 days concrete ay nasa 3,000 PSF po. Either sa retaining wall or sa mga structural members po ng gusaling sambahan. Sa bawat itinatayong gusaling sambahan ay hindi matatawaran ang workmanship ng mga kaanib na kabilang sa construction ng Iglesia ni Cristo. Nung ginagawa to, nakapasok ako. So nakita ko yung mga trabaho, yung mga nagtatrabaho. Very professional yung gumagawa. Hindi siya basta-bastang pintor, hindi rin basta-bastang mason. Kasi lahat ng poste, lahat ng structural component at saka mga concrete na gawa, lahat may kantuan. And buhay na buhay lahat ng mga bilog, mga kantuan, madaling i-distinguish. Masyadong detalyado lahat ng gawa. From bintana to ceiling, yung mga chandelier. Maganda, nakakalula yung structure. Umabot sa 213 ang bilang ng mga pinagtiwalaang gumawa sa proyektong ito. Simula pa lang po sa paghuhukay, nararanasan po naman yan po talaga mabibigat po ang hukay ho dyan, lalo na po sa malalalim. Andyan ho sa initan ho kami, minsan uulan po. Ang mahirap lang po dito ay nagpo-post po ng mga gable, ng mga biga at mga poste at nag-asintada ng mga hollow block. Iakit pa po namin yun sa balcony o kaya sa portalip. Nag-layout po kami ng mga tubo, ilalim at saka sa mga kisame at saka pagsiservice ng ilaw sa mga trabahador. Bitin po namin yung ilaw, iakyat po namin sa itaas. Pagkatapos ibababa po namin para hindi siya maapektuhan ng sakaling may dumating na bagyo, hindi mababasag, hindi niya sisira. Nakahanda silang magsakripisyo alang-alang sa pagtatayo ng mga gusaling sambahan. Naiintindihan po ng pamilya ko na ang aming mga gawain to ay kahit kami malayo. Kahit minsan pagod, na masaya pa rin kami na tumutupad ng aming mga pananagutan. Sinunod po namin kahit po ang kaliit-litang detalye para po sa ikaayos at ikagaganda po ng ating gusaling sambahan. Nakakadaan po ako noon 2024. Then yung tinanggal na yung safety enclosure, nakita namin yung mismong structure po na more on na lang po yun concrete molding and finishing touches. Parang mga after ilang eto na, nagpipintura na hanggang eto, tapos na po. Mabilis yung kumbaga minimit niya talaga yung time. Nakapukaw din ng pansin sa mga nasa engineering office ng Cavite ang mga materyales na ginamit sa sambahang ito. Actually, hindi naman kami kasama sa nagbabantay o nagsusupervise ng construction. Pero sa ngayon, nakikita ko lang visually o ocularly na maganda yung ginamit na mga materyales. Of course, may standard ang Iglesia ni Cristo na hindi naman basta-basta lang materyales na gagamitin, yung sabi natin na low quality. Pero kung tinipid, I doubt na tinipid to. Based po sa quality po ng building, well finished po yung mga walls, yung ceiling, maganda. Kita nyong malaki yung ginastos para po dito sa structure na to. Ang proyektong ito sa lokal ng 13 Martires City ay ginugulan ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo ng kabuang halaga na 130,210,358 pesos and 64 cents. Kapag nag-umpisa ho tayo ng isang paggawain o katulad niyan, gusaling sambahan, yan po ay may kaukulan ng budget na binigay ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Sinisino po namin lahat yan at hanggat maaari ay magamit namin lahat sa maayos yung mga materyales at maging sa labor, talagang binabantayan ho natin yan. Worth it kung ganito kaganda and kaayos yung mga gumagawa ng building. So very unique and aesthetic talaga. Matangi sa aesthetic design ng gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo ay pinagtutuunan din ng masusing pag-aaral at detalyadong disenyo ang mga kisame o siling ng mga edipisyo.
Ang ceiling design ng gusaling sambahan ay may halong neo-Gothic architecture at Art Deco. Dahil sa mga pointed arcs at geometric patterns na may malilinis na linya at layered o steep na disenyo ng mga bilog sa kisame. Ang kabuuang disenyo ay sumusunod sa radial symmetry at proportion na kung saan ay pantay-pantay na nakapwesto mula sa gitna ang mga detalye na nagbibigay ng balanse at kaayusan. Ang disenyo ng ceiling sa main hall ng gusaling sambahan ay nahahati sa 3 bahagi. Ang una po ay sa itaas ng main nave, pangalawa po ay sa itaas ng balcony, at ang pangatlo ay ang sa itaas ng koro at tribuna. Sa itaas po ng main nave ay makikita po ang tinatawag na coffered ceiling. Ito ay ang mga sunken panels na nagbibigay ng lalim o depth at dimension sa malawak na espasyo at para na rin po sa acoustical benefits ng gusali. Nilagyan po ng detalye na tinatawag na ceiling medallions, ceiling ornaments at rosettes. Sa gilid na bahagi ay vaulted ceiling and arc spans na nagdurugtong sa pilasters o vertical lines na nagbibigay ng impresyon na mas matayo pa ang loob ng gusali. Multi-tiered tray ceiling design naman po ang makikita sa balcony, kung saan mapapansin ang bawat layer o palapag na nagbibigay ng mas mataas na impresyon. Gumamit din po ng curvilinear lines o mga kurbang tila dumadaloy o fluidity na nagbibigay ng mas modernong Art Nouveau o contemporary na dating sa kabila ng pagiging ingrande o maluwalhati. Sa ceiling design naman po ng koro ay half circle o dome-like section po ang idinisenyo. Mapapansin sa gitnang bahagi ang scallop edges design at layered molding na nagbibigay ng matinding depth at anino o shadow play. Ang lahat po ng mga bahagi ay ginamitan ng earth tones, mga kulay na cream, beige at brown na matatawag ding isang mahusay na halimbawa ng monochromatic color scheme. At ang lahat po ng bahagi ay ginamitan din po ng mga rope and cove lightings upang mas maging angat ang bawat disenyo. 5 po ang kabuuang bilang ng aranya o chandeliers sa loob po ng main hall ng gusaling sambahan. Nakatugon din ang gusaling sambahang ito sa building code safety requirements alinsunod sa nakasaad sa batas. Pinagsisikapan po nating laging makakumply sa lahat po ng requirements kaugnay sa pagtatayo ng isang gusali, lalo na po sa mga gusaling sambahan. Isinasaalang-alang natin hindi lamang ang kagandahan at kaayusan ng disenyo ng gusaling sambahan, kundi maging ang kaligtasan o safety ng mga gagamit nito. Sa experience namin, ako po ay hepe ng construction division. So ako din ay involved sa mga inspection. So ini-inspect namin lahat ng mga ganyan fire safety devices. And nung pumasok ako dito, napansin ko yung pagkabit pa ng pinto, tama, which is meron siyang palabas yung pagbukas niya, and meron siyang tinutulak lang, which is very essential po sa fire. And bukod doon, meron tayong signages, which is yan ang nakakailaw siya all the time, yan nakaka-guide. So very important yan pagdating sa, of course, kung may sunog, at least nakikita ng tao yung kung saan yung way palabas. And of course, hindi sila magka-stampede sa pinto. Kasi ang dapat, ang opening ng pinto, palabas. And of course, nakita ko din, meron din kayong firehouse cabinet. Ang thinking ko, wala naman talagang structure na sabihin natin na God-proof. So of course, lahat ng structure ay subjected pa rin yan sa any calamities. Of course, I think hindi naman to dinesign lang ng ordinary engineer. So ang nag-design nito ay structural engineer and may architect din kasama. Pinag-aralan nila
yun, I think it's safe to say na this structure is safe kahit may calamity. Ang ginawa pong structural design and analysis ay nakabase po sa compliance ng government natin. National Building Code, Fire Code, at Plumbing Code. So masasabi po namin na ang gusaling sambahan na itinayo sa lokal po ng 13 Martires ay structurally sound and fit for its purpose. Pinatototohanan din nila na malaki ang naiaambag ng gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo sa isang komunidad. Yung structure na to ay attractive, hindi lang po sa mga Iglesia ni Cristo, pati rin po sa mga hindi kaanib nyo. So yun, nakapagkikaya dyan ng mga tao pumunta, bumisita sa structure. And of course, makakadagdag na yan sa development or sa economic growth ng bayan ng 13 Martires City. Meron pang isang napakahalaga na kinocontribute ng Iglesia. Yan yung salita ng Diyos. Yung mga tao, nag-i-interest sila na maniwala. Kung sa government, may ma-issue tayo ng mga, let's say, sa ngayon, yung sa flood control or corruption. So, ang nagiging problema ay nabawasan yung quality ng projects. Pero ngayon, kung titingnan natin, pagdating naman sa religious sector, kaya naman pala nila na gumawa ng isang magandang edifice na walang issue. And of course, bukod pa economically growth, nagbibigay pa siya ng glory sa ating Panginoon. Salig sa isang matibay na Iba yung kasiyahan at kagalakan ang idinulot ng bago at modernong gusaling sambahang ito sa mga pinagtiwalaang mga siwa ng proyektong ito. Walang katumbas na salita yung kaligayahan na nararamdaman pagka nakakapagtapos o nakakapagpahandog kami ng malaking sambahan. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos sa patuloy na pagtitiwala sa akin at sa aking mga kasama na makapag-design ng isang moderno at malaking gusaling sambahan. Sa ating pong tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo Manalo, maraming salamat po sa ipinagkatiwala niyo sa akin. Pinagkaluban niyo ko ng pagkakataon na makabahagi sa pangunguna ng pagtatayo ng sambahan dito po sa lokal ng 13 Martires, Cavite. Ang mga talentong ipinagkaloob po sa amin ng ating Panginoon Diyos ay patuloy po naming gagamitin sa mga pagtatayo ng gusaling sambahan. Ang pondo na ginugugol ng Iglesia ni Cristo sa ganitong mga proyekto na gusaling sambahan ay nanggagaling lamang
sa mga kusang loob na handog at abuloy ng bawat kaanib nito. Kaya naman ito ay buong sinop na ipinagmamalasakit ng pamamahala ng iglesia at ginagamit ng tama upang makapagpatayo ng isang matatag at mapapakinabangang gusaling sambahan. Ang bawat gusaling itinatayo para sa kaluwalhatian ng Diyos ay nakasalig sa isang matibay na pundasyon. Ang bawat gusaling sambahan